Ayan. So ito, sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Marcoleta. Nako, mga kababayan, eto na. Hala, Diyos ko, patay ka dito. Ha? Si Marcoleta posibleng matanggal or makulong. Diba? Dito tayo kay Marcoleta, mga kababayan. Basahin ko lang po yung post no ng balita na kung saan ay ito. I-check muna natin sa YouTube, mga kababayan. Marcoleta Comelec. Kung baka meron na sa balita. Kasi kanina nakita ko article lang. So, ito, mga kababayan. Ito. Comelec to release resolution Marcoleta. Ito na. Patay ka dito. May ads lang, mga kababayan. Patay. Natapos na ng Commission on Elections ang investigasyon sa umano'y hindi pagkakatugma ng SOSE at SALN ni Senador Rodante Marcoleta noong 2025 elections. Balita mula sa Comelec, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve. Patay. Rika, nakanatang ilabas ng Comelec Political and Finance Affairs Department ang resolusyon sa investigasyon kung dapat pang managot si Senator Rodante Marcoleta dahil sa umano'y discrepancy o hindi pagtutugma ng kanyang statement of contributions and expenditures at statement of assets, liabilities, and net worth sa 2025 national and local elections. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, ibinatay ni Marcoleta ang kanyang depensa sa Peñera Doctrine na nagsasabing naging kandidato lamang si Marcoleta sa pagsimula ng campaign period at iginiit na natanggap niya ang campaign donations bago pa siya opisyal na ideklarang kandidato. Matatanda naglabas ng show cause order ang Comelec noong November 2025 laban kay Marcoleta para magpaliwanag kung saan nagsimula o kung saan nagmula o sino ang nagbigay ng mga donasyon sa kanyang kampanya na aabot sa 112 million pesos. Batay na rin sa kanyang SOSE na mas mataas yan kumpara sa halos 52 million pesos na itinipera sa kanyang SALN. Sinabi ni Garcia na mas pinugtukan ng pansin ng PFAD ang nilalaman ng SOSE ni Marcoleta at nasa kamay na rin ng departamento kung magkasagawa pa ito ng preliminary investigation. Una nang sinabi ng Comelec na maaaring maharap si Marcoleta sa kasong perjury o paglabag sa SOSE law kung mapatutunayan pineke nito ang kanyang SOSE. Yan ang balitang kumpirmado. Nako, patay. Mahaharap sa kasong perjury or pamimeke ng kanyang SOSE. Patay ka dito. O, ito po, mga kababayan, ipakita ko po sa inyo na hinamon po ni Marcoleta kung sino man na meron ba daw batas na pinagbabawal ang mameke ng declaration sa SOSE. Ito pakinggan ninyo, mga kababayan. Naghamon si Marcoleta. Alam nyo, ganito naman yan si Marcoleta, puro hamon eh. Nung nakaraan, naghamon siya ng flag, yung mapa. O ngayon, pinakita ang mapa, nag-iba ang ihip ng hangin. Tapos, nung nakaraan naman sa Senate, sabi niya, ano pa daw ang pinaglalaban natin or makipagpatayan tayo, ba't hindi na lang daw i-give up ang Kalayaan Group of Island, di ba? Tapos, nung napanood ko, yung buhay pa si Lagman, di ba? Si Congressman Lagman ng Albay. Oo, nahinamon niya na. Alam mo ba, Mr. Chair, na meron sa Bible verse na ganito, ganyan. Tapos hinanapan siya, sabi ni Lagman, show it. No, ipakita mo. Sabi ni Lagman. Tapos sabi niya, pasensya na Mr. Chair kasi hindi ko pala dala at wala palang internet dito sa Senate o sa Congress. 'Di ba? Puro ganyan yan eh. Pag nabisto, magpaawa effect. Ito ka ngayon, Marcoleta. Ayan. Marcoleta SALN NET 25. Kahit burahin ng NET 25 yan, nandyan na yan. Kinagtapat na statement ninyo at ni Senador si Justice Carpio. Oo. Itong nabanggit nyo nung Friday, lumaki nga sa palagay niya ang exclusive economic zone. Hindi ito. So, imbes na ito ang bigyan niya ng At saka meron pang isa, Sen. Ito nabanggit na naman ng ilang senador na kasama. patutunayan niya raw na yung mali yung sinabi ko na there is no, unahin ko na 17 trillion. Ayun pala, medyo kulang hiyente, galing sa basura. Wait lang Kapag ha. patutunayan niya raw, Wait lang mga kababayan. Sa isang interview sa Net25, Ayan. sinubukan ni Marcoleta ipaliwanag ang discrepancy sa SALN at SOSE niya. Remember, sa SALN, sabi niya 51 million lang daw ang net worth niya. Pero sa Statement of Contributions and Expenditures or yung SOSE, 112 million daw ang ginastos niya sa kampanya. Tapos zero daw ang contributions. Ibig sabihin, lahat yon sariling pera niya. E paano nangyari yon? Ang explanation niya ito, sobrang nakakatawa at sobrang incriminating. Mapapailing Si ka na Atty. lang. Carlo to, Panoorin ha? natin.
Ganito yan, napakasimple lang ng paliwanag dyan eh. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Eh, sana huwag muna kaming i-disclose ang identity. Papa, Pwede ba yun, Sen? Hindi mo i-disclose? kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. O, di ba? O, tinanong siya mismo ng reporter, pwede ba yun, Sen, na hindi mo i-disclose? O, i-disclose mo ang kanilang identity? O, di ba? Dito pa lang mga kababayan, hindi po pwede na may, halimbawa ako, tatakbo akong senador, may magbigay sa akin ng pera, mga drug lords, mga pogo boss, tapos gagastusin ko yung pera nila. So ngayon, hindi ko sasabihin kung saan ko galing yung pera kasi yung identity nung nagbigay sa akin, hindi ko pwedeng ipaalam. So ngayon mga kababayan, sasabihin ko ito, pera ko ito. E paano kung hanapan ako ng kumilik kung anong negosyo ko? Di ba? Anong pinagkakitaan ko kung bakit ganyan kalaki ang pera ko? Kaya mga kababayan, may possibility kasi ang iisipin dyan ng COMELEC at ng taong bayan na galing sa illegal ang perang ginastos mo. Kasi bakit mo tinatago ang mga pangalan nila? Pwede mo naman ilagay organization. Kahit walang mga pangalan, ilagay mo lang ito. Galing ito sa INC members. Galing ito sa Katoliko. Galing ito sa Iglesia ni Cristo, Born Again, Saksi ni Huba, mga ganyan-ganyan. O at least alam na natin na dyan galing. So walang question. Eh ang problema, bakit may isang pangalan or maskin grupo, wala kang nilagay? At ang matindi pa dito, pinasinungol. Ngayon ko lang nalaman na pwede pala magsinungaling ang iglesia. Alam ko pa naman na ang iglesia, bawal sa kanila ang sinungaling. Pero bakit si Marcoleta, hinahayaan ng Iglesia ni Cristo magsinungaling? 'Di ba? Dahil ba sa may posisyon siya? Dahil ba sa senador siya? Kaya bulag-bulagan, bingi-bingihan lang sila? Kasi alam ko, nagsisinungaling siya. Biruin mo, inamin niya sa interview na binigyan siya ng pera. Pero ang nilagay niya sa sose, pera niya, sarili niyang bulsa. O ngayon, anong ma-react dito sa mga Iglesia ni Cristo? Kaya mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, hindi ba kasinungalingan yan? Binigyan ka pala ng pera ng mga donator o mga kaibigan mo, pero bakit inilagay mo sa sose pera mo? At nilihi mo? Kaya, ang sabi mo sa iyo. Pero nung sinabi ka nung in-interview ka sa ni 25, sabi mo, pinamigay yan ng kaibigan ko. Eh bakit mo inangkin na sa iyo? At hindi mo nilagay doon sa totoo na nakalagay naman sa saligang batas na kailangan kung ikaw ay politiko, kung ano ang pera at saan galing, ilagay mo sa sosi mo. O anong nilagay ni Marcoleta? Pera daw niya. Walang nagbigay, walang donisyon or kahit saan. Yun ang sabi niya, walang nagbigay, walang donisyon dito, galing to sa sariling bulsa ko. Diba, kita nyo? Kasinungalingan to, Iglesia ni Cristo, ano to? Itutolerate nyo tong ganito? Alam ko, malaki ang tawag dito, hindi ko tuloy mabigas-bigas eh. Di ba? Malaki ang respeto ko sa relihiyon ninyo. Kasi kayo yung pinakamaganda na relihiyon na pagdating sa pagsamahan, okay kayo. Pagdating sa organize kayo. Pero pagdating sa kasinungalingan, porket senador, itutolerate ninyo? Nagtatanong lang. Di ba? Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan ako mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. O hindi na yun eh. Ilabag ko yung isa-isang kahilingan mo sa akin. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ngayon, diba? O, dyan pa sa salitang utang na loob. Paano kung drug lord ang nagbigay sa'yo ng pera dyan? So pag nanalo ka, di yung mga droga niyang negosyo, yung mga illegal niyang negosyo, di tuloy-tuloy yun. Kasi bakit utang na loob sa'yo eh? Diba? Paano kung ang nagbigay sa'yo dyan ay pogo boss or galing sa sugal, galing sa illegal? O galing kay Atong Ang, o galing kay Diskaya? Nagtatanong lang. Di tuloy-tuloy yung pagnanakaw nila at pagpapalaganap ng sugal kasi utang na loob eh. Diba? Utang na loob. Bigay ko yan sa'yo, utang na loob mo yan sa akin. Putang ina. So pag nanalo ka, kung illegal yung nagbigay sa'yo ng pera, tuloy-tuloy yung negosyo nila. Kasi nga, hawak ka na nila eh. Pwede mo na silang iligtas eh.
'Di ba? Oh, ba't hindi mo pangalanan? Oh, kaya ang utak ng tao may doubt. Alam naman natin pag mga Pilipino mahilig sa tanong, 'di ba? Nagtatanong ngayon, bakit hindi mo pinangalanan? O bala galing yan sa droga. Baka galing yan sa ano? 'Di ba? Sabi ni Kayu, huwag ka magmura. Ba, nagmura ba ako? 'Di ba? Hindi mo pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Kaya sinabi ko, zero in contribution. Pero mga batas, Nelson. Ano magsasabi? Pipilitin ko silang i-disclose. Bigyan mo ako ng batas. Ayaw mong sumagot. Yung pagpapail ng SOSE, Sen. Oo, Oh, diba? Tingnan mo, naghamon pa siya. Oh, magbigay kayo. Meron bang batas niyan? Oh, ito. Pakinggan nyo. Ulitin ko. yun, pero utang na loob mo sa akin yan. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, Oh, may batas ba daw dyan? kaya sinabi ko, zero in contribution. Pero mga batas, Nelson. Meron ba? Ano magsasabi? Pipilitin ko silang i-disclose. Bigyan mo ako ng Oh. Meron ba daw batas na nagsasabing pipiliting i-disclose? Magbigay daw kung anong artikulo sa batas. Ayan na. Ipapaliwanag ito ni Attorney Carlo Ibanez. Oh, ito. batas. Ayaw Ayaw mong sumagot. Yung pagpapail ng SOSE, Sen. Oo, ano? Kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag nabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. Meron Oh. bang batas? So, sino ang masusunod? Yung nag-donate sa'yo na hindi nila ipalabas ang kanilang pangalan o yung batas ng SOSE sa COMELEC? So, ano ang susundin mo? Yung COMELEC? Or yung nagbigay sa'yo na... Kasi ang pinanindigan niya, yung pangalan ng nag-donate. Oh. So, iba ang rules ng nag-donate, iba ang rules ng COMELEC. Oh. Kung ayaw mo sumunod sa COMELEC, eh talagang kakasuhan ka. Continue. Hindi ko alam, hindi ko alam, Sen. Kung meron o wala. Oo, yan. Hindi maghanap sila. Oh. Ayan sabi niya. O, di ba? Eh, di maghanap sila. O, di ba? Ang yabang, naghamon pa. O, pakinggan ninyo ang reaksyon ni Attorney Carlo. Marami daw kaibigan na nagbigay ng pera sa kanya para sa kampanya. Eh bakit sa SOSE niya zero contributions daw? Ayan. So inamin niya mismo na nagsinungaling siya sa SOSE niya. Ayan. Hindi raw niya kailangan i-disclose kung sino ang mga nagbigay kasi nakiusap daw sila na huwag banggitin ang pangalan. Pero ito ang matindi. Wala daw batas na nagre-require sa kanya na i-disclose ang mga detalye sa campaign contributions. Ayan. Galing yan sa abogado ha. Eh kahit nga law student or kahit nga high school student, alam na bawal magsinungaling sa isang sworn statement. Tama. Isa-isayin natin ang mga batas. Ah. RA 7166, the Synchronized National and Local Elections and Electoral Reform Act. Sabi dito, every candidate shall file a full, true, and itemized statement of contribution. O, di ba? Full, true, and itemized statement for full contribution. O, yun sabi ni Marcolita, walang batas. Ano, abogado ka ba talaga? Or nagsisinungaling ka lang talaga para makalusot lang yung... Alam nyo, sa totoo lang, kung ako may ganitong klaseng anak, maliit pa lang, apakan ko na nang hindi makahinga. Kasi pag lumaki, matigas ulo may sariling mundo. Alam nyo yun? Kung ako ganitong may klaseng anak na ganyan ugali ni Marcolita, maliit pa lang, lunurin ko na. Kasi pag laki niyan, hindi susunod sa akin yan. Continue. Contributions and expenditures in connection with the election. Mm. May isa pa. Sa COMELEC Resolution number 11109, all campaign contributions, whether in cash or in kind, from any person or entity must be fully declared in the SOSE. Oh, di ba? Oh, dalawa na yun dalawa na. Yung una, true, full, and complete. Ngayon naman, kung any cash or check, kailangan naka-full pa rin kung sino ang nag-donate. Dalawang article na yun, Marcoleta. Kaya sinabihan ka ni Antonio Carpio na lawyer yeah? Lawyer. Together with corresponding details of expenditures. At siyempre, andyan din ang Article 183 of the Revised Penal Tatlo Code. na. Sabi dito, guilty ng perjury ang sinumang tao who knowingly makes untruthful statements under oath. Kaya ang ginawa ni Marcoleta, he basically confessed to falsifying a document Ayan. under oath. Nakalimutan yata ni Marcoleta ang dahilan kung bakit required ang SOSE at SALN. Ginawa yan para sa transparency. Para makita ng taong bayan kung saan nanggaling ang pera ng mga politiko at kung paano nila ginastos ito. Ayan. Yan mismo ginawa ni Marcoleta, yan mismo ang evil na gustong pigilan ng batas. Oh. Sa isang interview sa network, Kita nyo? Abogado na yun tatlong article yun, Marcoleta, baka hindi mo alam yun. Di ba? Oh. So, ibig sabihin pala, pag sa Pilipinas, kasi senador ka, okay lang, lumabag sa batas. Bend the law, ang tawag doon. Punta ka ng Singapore, mag-UC ka sa hindi UC-han na area. Tingnan natin kung hindi ka mamultahan. Di ba?
Punta ka ng Singapore, mag-UC ka sa lugar na hindi UC-han. Tignan natin kung hindi ka mamultahan ng $5,000. 'Di ba? Tignan natin kung hindi ka makulong. 'Di ba? Porket ba engineer? Porket ba senador? Porket ba ganon ay hindi na pwede? Nako, mga kababayan, yan ang sakit ngayon, mga kababayan, na delikado nga. 'Di ba? Delikado nga, mga kababayan. Parang si Chis Escudero. Ang pera daw na dinunit ni Lubiano sa kanya ay pera ni Lubiano. Hindi daw yun pera doon sa construction firm or construction na negosyo. So, saan ba kumikita si Lubiano? Sa construction. Hindi daw kasi yun pera ng construction. Kasi hawak na ni Lubiano, pera na ni Lubiano yun na dinunit kay Chis Escudero. Pero ang tanong ngayon, saan ba kumuha ng pinagkakitaan si Lubiano? Di ba sa construction? Di ba? Kita mo? Hindi yun pera ng construction company niya. Kasi personal na pera niya yun. Putang ina, paano siya nagkapera kung wala siyang negosyo? Di ba? Ganun lang yan pero bakit kapag nag-grade ka ng mga drug addict or nag-bypass ka ng drugs? Di ba? 5 meters away, damay ka kung nandun ka. So, pagdating pala sa Comelec, pag sinabi sa negosyo galing yung pera, hindi na sa negosyo yan. Akin na yan kasi inipon ko na to Iba yung sa negosyo, iba yung pera ko. Pero pag tinanong mo saan galing ang pinagkakitaan mo, doon sa negosyo. Biruin mo saan magkakawa si Lubiano ng 30 million pang donate kay Chis Escudero kung wala siyang negosyong construction. Maliban na lang kung nagdroga siya. Hindi talaga galing sa construction, galing talaga sa droga. Yan ang mahirap, mga kababayan. Pinagluloko na tayo nitong mga politician sa Pilipinas. Dapat sa mga ito ay tayo na talaga ang mag-isip kung iboboto pa ba natin sila o hindi. No? Tayo na po ang mag-isip. Nasa atin na yan. 'Di ba? Oo, Ma'am Elena Garcia, mahirap talaga kapag na may posisyon ka, talagang ang tawag dito palakasan. 'Di ba? Ang tawag dito palakasan, mga kababayan. Porket senador, okay lang. Bend the law. 'Di ba? So, sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Jack Argota. Ito na. Ma'am Marites Mosni ng Sirisa Force, hilo po at sa Sirisa Force, hilo po sa inyo dyan.